Mga kapatid, I just made a video wherein kinuwento ko lang kung paano ko natutunan at patuloy na tinatry gawin yung huwag manisi sa iba. Yun nga lang, pagdating sa gobyerno, nahihirapan pa rin ako na pag nakikita ko yung nangyayari sa paligid, sa bansa ko, sa administrasyon na ito, kawalan ng hustisya, primarily, no? Doon ako nahihirapan. And mahirap, siguro grateful ako na hindi ako kasing laki sa social media the way before nung 2022 kasi nung masyadong napansin nun, hindi ko rin kaya yung consequences na kakasuhan ka. Kakayanin naman siguro. Ang ibig lang sabihin ayaw mo ng ganong klaseng istorbo. Especially you're raising a child, no? Pero hindi ko mapigilan na malungkot at sa gobyerno kung bakit ganito. Hindi ko mapigilan na mabwisit sa mga political figures na talagang alam ko sa puso ko na sila ay kampon ng diablo. No? Kaya lang I should learn to accept na tangina, wala naman ako magawa. Minsan magagawa mo na lang para ilabas mo yung asar mo sa kanila is through social media. Di mo naman pwedeng luwasin yung mga putang ina yun, tapos suntukin mo, di kulong ka, di ba? And mahirap din magsalita ngayon dahil yung freedom of speech, tagilid, no? Walang hustisya, mahirap. Lalo na pag napansin ka sa social media, lumaki ka, dami mong views, daming nagpa-follow sa'yo, ang daming nagko-comment sa'yo masyado, nag-million views ka, patay ka. Tapos may kinakalabang kang politiko. Ang point ko lang is, bagamat sa mga pangyayari sa buhay natin, kailangan accountable tayo. I think meron ding pagkakataon na we should hold those people na accountable. Bagamat kung ikaw ay kinurusunada, yan yung madalas kong example. Kasi madalas nangyayari sa akin yan nung bata ako eh. So ngayon naman, minsan, bagamat nasa sa atin na lang kung paano tayo magre-react doon, paano kayo iiwas sa gulo, paano kayo iiwas sa asunto, paano kayo iiwas sa problema, meron ding point na kailangan mo silang i-hold accountable. May point na kailangan mo ipagtanggol yung sarili mo. And merong point na dapat mo silang singilin sa batas. Kasi lahat ng kilos natin dito, like it or not, kailangan within the bounds of law. Law na binibend nitong mga putang inang to sa direksyon na mali. Pwede namang i-bend yung law. Pwede namang i-bend yung law. Not break it. Pwede naman. Pero sa direksyon na pabor sa taong bayan. Nagtataka ako sa kanila, mga abogadong bend the law eh. Tama naman yun, pero binibend nila pabor sa kanila eh. Pag binend mo yung law, dapat pabor sa akusado. Yun ang nakalagay sa konstitusyon. Kaya nga pro-accused yung ating konstitusyon eh. Kaya nga may due process. Hindi porket na akusahan ka ano ka na, guilty ka na. Hindi porket kitang-kita na ng langit na ikaw yung nakabangga dyan, kunwari, guilty ka na kagad, bibistahin pa eh. Ihihiring pa eh. Di ba? Yan naman proseso na yan ang binaboy ng mga makakapangyarihan. Doon ako nalulungkot. Kaya minsan, parang pag may nagtatanong sa akin, mga professionals, lawyers, bankers, learned individuals, nasa academe, ano mo pakialam mo dyan, bakit ba ganyan ka ng ganyan, hindi ka naman apektado? Ay, ordinaryong tao lang po kasi ako. Hindi naman ako katulad nyo na baka kayo hindi kayo apektado. Ako kasi naglalakad-lakad lang dyan, namimili ng pandesal. Ako kasi binabaha. Wala kasi akong baril. Wala akong padrino na lalapitan. Or gustong lapitan. Hindi ako mahilig na may merwisyo ng tao eh. Meron naman, pero I try to deal with things my own sa sarili. So I'm hoping, I'm wishing for a just society. God bless.